Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Philippine Standard Time, las 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Huwebes ng edisyon kita, Abril 23, tuig 2026. Programa nga magdulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, kabiyanan ang Barangay Development Program kag iban pang reintegration initiatives ng gobyerno na istoryahan sa 9th NTF-ELCAC EXECOM meeting. Naging pangunahan mismo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang katuyuan sa sining nga programa nga mahilway no ang mga komunidad nga apektado sa insurgency kag ano bala ang intervention nga pwede himuon sang aton nga mga national government agencies, mga local government units naton para nga mga kauturan naton hindi mag-join sa sini nga grupo. Ang ini nga grupo nga nagaguba sa futuro sang aton nga mga pamatanon. Muna nga may mga intervention kangay sining Barangay Development Program. Ang Barangay Development Program sini para sa dugang hibalo sang aton nga mga kauturan. For example, ang lugar ninyo apektado sadto sang insurgency. Apektado sadto nga kinahanglan nga ma-identify ang mga problems dira sa inyo nga lugar. For example, problema sa tubig, ang farm to market road o kon water system. So ang ina may process ina nga sundon kiti kaluyan may ginahatag man nga pondo ang aton nga gobyerno. So istoryahan taman ina karon no diri sa aton nga pagpangalagad samtang padayon ang pagpanghatag sang fuel subsidy sa aton nga mga kauturan. Sabi na mga tricycle driver nato no sa probinsya sang Guimaras, may masobra 1,000 nga tricycle drivers nagabaton sang fuel subsidy. Mayugid nga balita no, pero ang importante para sa aton nga mga kauturan nga mga drivers gamiton gid sa insakto. Likawan na nay ang pag-inom sang wala nyo na. Pero subong kay tigilinit, hindi ka mo magkalipat mag-inom sang tubig. Dapat pag baton sang kwarta na na budget na ari para kay misis, ari para sa gatong, ari para sa kinahanglanon. Pwede man ng 5,000 gamiton baka ay tughong tanan para may maruling ka. Pwede man nina. 13 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa ibang paginaton nga balita, mga kabyanan, may sunog na nagluntad kaina sa bahin sang kasing-kasing molo ini mga kabyanan. Mga alas 5:28 ini kaina sang kaagahon. Kwaunta karon ang detalye sina magapakig-angot kita sa Bureau of Fire Protection sa ilang Chief Investigator si Senior Fire Officer 2 Denmark
Makoko. Makaupunta sa piyak nga linya ang Chief Investigator sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, si Fire Senior o Senior Fire Officer 2, Denmark Makoko. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon, sir. Sir, mayong hapon man sa tanan nga pagkamati sa ating radio station. Sir, paano nagluntad ining sunog, sir, dira kaina sa bahin sang kasing-kasing molo? Sir, regarding sa tulog pa kanina, may na-receive kita report na tulog around 5:28 sa ginatang kagahon dito sa barangay sa Pangkasunolo, specifically sa Turok, Paco. Tapos, hindi pinaliston din man ang ating first isang meeting, sisimula mo ng first substation, tapos nag-declare isang subsequent alarm na rin until naglabos kita sa third alarm. Nag-declare niya sa under patrol mga alas 5:50 or 6:07, tapos nag-declare ni Sir para out alas 6:40. Okay. Sir, din gid nag-umpisa ang sunog, sir, kag base sa inyong investigasyon, anong gintunaan? Yes, as kung sabihin na ganyan balay, ito na determine naman kung din kay Sir, Minister Eli Brunola, si Tigil din malaya o masarap ito po ako dito sa Pangyan Sunugan. Specifically dito sa iyang second floor. But as to the cause, the investigation since nga may mga sample kita as well as mga electrical wires which is subject for laboratory testing. So, for the meantime, daw ka not sure ka man nga mag-conclude pero mas wala ito na natin mga results. Okay. So, second floor sa ilabalay, sir, kasi sa inyong pag-imbestiga ng mga nakita nyo, abi, sir? Nati, posible, ginatunaan? Ang second floor na almost ubos na din man, wala na din man actually. Kay since ang wala second floor is made of type material, ang pinakakuha sa mo na lang ng nakita or mga pinakalakita ng naman na mas mga electrical system. So, electrical connection, nila yung hindi sa electrical connection or yung mga copper wire ng mga naglabiling, mga appliances, almost akata pa ng tagalog. Bali, ano, sir? Is araman sa second down floor. Okay. Paano nila, sir, natukiban? Kati may sunog dabing nagkatabo sa ilang balay. Kati kundi kita magsala, sir, mga alas 5:28 inis ang kaagahon na tabo. Kumbaga, ang iban sila nagkakatulog pa. Yes, actually, sir, si Sir ID nakabugtaw na. Mga around 5 o'clock, tapos sir sa iya, nakabangon na sa kuno, tapos nalaan sa dalong. May natangit sa Dubai, tapos tigang. Sir, ang iyan ng white, aram sa dalong, may rinala ng iyang palido, sa CR. Nagdalik sa kwarto, nag-ilay-ilay lang, ay pagkibraan na ko man. Pag-ilay-ilay, may nabagaganta ko naman daw ba So, pag-buhay sa kwarto mo naman, nagkita sa portion sila balay, yung
kakalayo na. Try naman actually na but daw kalapit yung ito sa paglakta sa kayo. So instead yung ginagaw ya pagla yung nag-boost sa iya ako. Sabi sila man, pag nakalibulit man. But unfortunately daw, hindi natin na hindi nung lakta sa mga case nga balay. Okay. Sir, bali sa second floor nag-umpisa ang sunog, hindi sir sa dalog? Tama? Hindi sir, sa second floor. Ay, okay. Ining mga pilason ni sir sa ilaman ni balay ang tatlo nga ni? Ay tama ko hindi man siya sa ilay. Hindi man mga neighbor man lang nila sir. Kasi ba yung roon din sa nag-aig na ng mga masarong while nagtutulig ang mga nagpilasan. Okay. Pila ka balay sir ang nagkalaguba sir? Ang pilang na nagkalasunog? Totally damaged? Partially damaged? Total damage? Earlier ni nga record naman mga around 7 a.m. rin na mo pa lang ni 17 ka houses bali 13 ka totally damaged kag may tatlo kita ka partially damaged. Pero ongoing pa ni sir actually ang among nga coordination sa barangay as well sa ng city social welfare kay sila na lang silang coordinate kung pila gid exactly at isa sa mga damages na balay. Okay. Sir, sa sining sunog na nagluntad, anong aton nga mapanugyan sa aton nga mga kaabyanan? Yes, actually very fortunate si Kagina na wala may munadlamay na casualty o manakatay despite nga kagawin pa kayo oras. Ang yun, nga tayo medyo sulog ng iban or else nandi ang iban nabili ng mga bababaan, mga blamay, pero wala. Ang nga, sa buong communication po, dapat maging safety conscious ibang sa aton sa pamagtag pabigay sa ang atong ginaobra o maraming ginaobra which is magka-cause man sa sunog dapat i-ano pa na i-disregard na i-avoid ka na ang mga brown light. For example, kung may problem ng ating mga electrical wires, ito na pag yung switch na ipandadan nito kung instead pa sa kayota na. Ay since ang electrical connection wala na sa iya mga, although may mga indication ng kung may problem, but sell down na mo. Sa tatabo na siya out of ano pa sa atin, wala pa pagla sa kapitara. So, hindi siya din matiparahan. So, dapat kung may maganda ka lugar naman na naman directly, but try to check sa atong sa mga electrical engineer or siyan. And kung marabutan sa atong mga lutuan na patlabay pa mga hindi pwede mo pagpabayaan, as well as ang pag-sindit ang landila. However, tapos pag-abot naman sa sigilyo, dapat since grabe ang init, kamay na mga baga sa sigilyo na makapagpaan na ang pag-discard sa sigilyo at palaboy sa tubuhin. Dahil pwede na yung nagdako ang kalayo, so dapat maging malalong nagkita sa pag-aboy sa baga sa sigilyo o upos. So, kapatid, maging aware man dapat ang pamilya, yung pamilya kung paano bala may sunod sa ating pamilalay, kung paano magbuwa na hindi sila diyan na trap. At the same time, magtawag diyan sa pinakamalapit na fire station or daily office ang fire protection in case may sunod sa tatakbo. Pero sir, naobserbahan natin kay ina bala sa mga videos ang exit bala sa mga tao do mabudlay para sa ila bala kundi ining guluwaan nila kaso nga magkasunog bala do ilikit-ikit nga daan ng mga balay gid man sir. Yes, muna sir nga dapat daw kung sa aton panimalay lang dapat daw may ano na tablet sir, may fire plan na tablet sir. Expected na hindi siya may sunog sa trade mahalin ng portion ng balay sa tubang, sa likod, sa kilid. Dapat ang muna nga lugar na dapat may alternate route pag masarap
Hindi lang kita tanan mag-anumdum nga sa terbahan ng aton nga bintana. Dapat wala na sa nakapadlock, wala naka-lock, or wala na sa naka-fix grill. Kaya dapat nga tayo nagkigam to take there are times magkita sa sitwasyon mo sa mga squatter area. Pero hindi ka magpati nga, may lulot sa answer. It's a walking lang dito kung ano dapat mayara legal alternate nga route. Business unog kag hindi may ginagawa yung mga tabo dapat maging alert man eh. Hindi nga kasi pag yung pawalaan talaga, tagal ka baluga, dako na ganun kalayo, which can cause nga matrapman. So, amo na dapat kami nga as much as possible kung ka-afford man natin magbakal ang pag-extinguisher, much better gid kag mag-install isang smoke alarm sa aton nga panimalay. Much better gid since dako na ang bulig case nga may sunog na matabo. Okay. With this, Madam, mugit mo salamat, Senior Fire Officer 2, Denmark Makokal, Chief Investigator sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City. Yes, sir. Thank you, man. Okay. At yan, mga kabinan, ang Chief Investigator sa BFP, Iloilo City, si Senior Fire Officer 2, Denmark Makoko. Muna nga basta sunog, dasig na maglapta, muna nga dapat maging fire conscious pagid ang aton ng mga kauturan. ...25 minutos magaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA Butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng HIACA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA Butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas! Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song.
And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. 35 minutos mga kaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Padayon kamo nga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, tis kita maghatag sa pila ka mga pahanumdum, sunog ang aton nga ginaistoryahan kag sa sini nga mga tinion magkakuha kita sang update sa probinsya sang Antique sa ilang mga preparasyon sa El Nino kay ti nagpagwa sang alert no ang pag-asa ngati ang El Nino posible nga mag-epekto pa sa Hunyo tubtob Agosto. Kuantang detalye no magkakuha kita sang report sa bahin sang probinsya sang Antique, kuantang report ni Hope Torrechante. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon, Paul, no? Nagapanghanda na ang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posible nga mangin epekto sang El Nino phenomenon sa probinsya sang Antique. Suno kay Mr. Broderick Train, no? Ang hepe sang PDRRMO Antique, naghiwat na no ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang consultative meeting agud hambalan ang mga hazard nga posible mangin epekto or ituga no sang El Nino. Lakip na diri Paul ang water shortage no ukon ang pagkahubas na bala sa mga water sources naton. Amo man ang halit sa mga pananom or sa sektor sang agrikultura, heat related illnesses kay ti subong pa lang mataas na no ang heat index, and of course ang bush fire no nga kaina lang nangintupikuman no diri sa programa Bantay Banwa. So ginpakigbahin sang hepe no sang PDRRMO chief nga nagmapa na sila Paul no sang mga barangay sa probinsya sang Antique nga posible kumbaga mahalitan or maka-eksperyensya sang water shortage. So sa 11 ka mga municipality o kon kabanwahanan sa bilog nga probinsya sang Antique ang na tumod no sang PDRRMO yara sa 216 ka barangay ang posible maka-eksperyensya sang water shortage o kung pagkahubas or pagnubo sang level sang tubig sa ilang nga mga lugar. So madamo-damo ini siya Paul no 216 barangays. Imagine no sa isa pa lang ka barangay madamo na ang populasyon sang aton nga mga pumuluyo. So how much more 216 of them no ang
posible maapektuhan sang water shortage. And also, bangod nga ti ginalantaw man no ang heat related illnesses bilang kabahin sa posible epekto no sang El Nino phenomenon, padayon ang education campaign sang PDRRMO sa mga pumuluyo sa mga masakit nga sarang matuga no sang tuman kainit. So nagapanugyan no ang opisina sa mga pumuluyo nga regular no nga mag-inom sang madamo nga tubig, limitahan ang aktibidad or outdoor activities. So may ginset nga window no ang PDRRMO Paul, ang window nga ina 10 a.m. to 2:30 p.m. kay dira gid no ang tuman kasingkal nga init sa amo na nga time window. So dapat man no nga magdala sang payong ang mga kauturan naton kung magwa sa ilang nga mga puluyan no. And in fact Paul no, every day nagapagwa sang heat index bulletin ang PDRRMO no para sa mga lugar sa probinsya sang Antique no. So at least magiyahan ang aton nga mga kauturan kung bala ano kataas ang heat index no or kapaangon nga mabatsyagan sang ilang nga lawas kag para man makapangaman no ang aton nga mga kauturan. And of course ang igo man no sa sektor sa agrikultura, so sa karon plano sang PDRRMO no PDRRMC or sang konseho gid mismo nga pangapinan ang mga irrigated nga farmlands kay para nga sige-sige ang pag-supply sang pagkaon, especially humay no sa probinsya sang Antique. Kay importante no nga ma-sustain ang food supply no sa province of Antique. So also ang bushfire incident kay sang 2024 Paul, may mga incident sang bushfire kag rubbish fire ang province of Antique. Unfortunately, may mga rubbish fire or bushfire nga dako gid yan no ka ang halit nga natuga nila. So amo na ang isa man sa mga ginatutukan no sa PDRRMO nga malikawan ining mga bushfire incidents. And especially no kay sa consultative meeting kabahin man no ang Bureau of Fire Protection sang MDRR MC. So kung madumduman kahapon lang gid Paul no April 22 ginpasaka na no sang DOST Pag-asa ang El Nino alert diri sa aton sa pungsod Pilipinas. And with that ginalauman no nga maka-eksperyensya kita sang El Nino uko ng effects ini sa aton nga lain-lain nga mga sektor Paul. Mayo kay subong pa lang nagapreparar na ang probinsya sang Antique. Yes. So ma-identify na nila ining mga vulnerable nga mga lugar nga tuman nga maapektuhan sang El Nino. Yes, kay may history na sila sinipol balaman naton kung ano ka proactive no ang PDRRMO Antique. So wala pa ya sang or malayo-layo pa ang ginalauman no nga bulan or period nga gina-expect nga mabatsyagan ng epekto sang El Nino na kapangaman na yan no ang province of Antique. And that includes ang pagmap ginmapa no ang mga barangay nga posible no maka-eksperyensya sang water shortage kay kang nagligad nga nagka El Nino phenomenon man no diri sa pungsod Pilipinas sa bahin sang Antique, na-eksperyensya sila no sang paghubas sang mga bubon no. So that's why nga very vital nga daan ang water no sa aton daily survival. That's why nga subong pa lang gintumod na nila ang mga areas nga dapat tutukan bangod ginakulang sang tubig. May ginhiwat pa gani sila Paul no nga water rationing before para lang gid nga masuplayan, especially ang mga nabukid gid bala no nga bahin sang or mga mountainous areas sang province of Antique. And isa pa gid gali Paul no sa ginatutukan man sang province of Antique sa posible epekto sang El Nino kay basi bala no mag-abot ang habagat season, taman naman ka dako ang mahalit sini sa mga coastal areas kang province of Antique. So isa man ina sa paandam no sang PDRRMO chief sa mga pumuluyo. So as early as now naga-campaign naman yan no ang PDRRMO sa mga
pagsulundan nga dapat ubrahon man sa aton nga mga pumuluyo. So for example, no, gina-recommend sang PDRRMO nga subong pa lang makinot na ang aton nga mga pumuluyo sa paggamit sang tubig. Actually mo na gani, no, dapat hindi lang man gid man El Nino, no, nagakinot sang tubig, but every day dapat mindful kita, no, sa aton nga water conservation or water usage, and at the same time sa energy, kay ti may ara kita sang energy emergency as of the moment, no. Ang ginalantaw diri Paul, no, ni Sir Broderick nga by May, no, or June maamat-amat na batsyag sa province of Antique ining epekto sang El Nino phenomenon and habagat sa ilang lugar. Okay, so aside sa pagkinot sa kuryente, dapat magkinot man sa tubig, pero ti sakto nang ginambal muhop nga dapat hindi lang kada may crisis kita, no, nagakinot, dapat everyday para nga ti mangin kabahin na sang aton nga pagpangabuhi. Correct, that is correct, Gidya Paul, no. Kay tibalaan man sa mga pumuluyo nga may history na, no, sa ila lugar, for example, nga nagkahubsan sila bisang tubig. So in other words, no, bangod sang alert man nga ginpagwa sang Pag-asa nga may El Nino alert, dapat nga mangin mindful na sila sa ilang paggamit sang ilang tubig, no, para nga ma-sustain nila ang El Nino nga ini, no, sa ilang lugar. And syempre buligan nato, no, ang PDRRMO kay ti syempre one office lang ina, Paul, no. Of course, ang PDRRMC composed of different agencies ina siya, but still, no, ang aton nga mga pumuluyo may dako gid nga papel, no, sa overall, no, nga success sa mga pagsulundan nga ginapatuman para nga makombat, no, ang epekto sang El Nino phenomenon sa probinsya sang Antique. Hope madamo gid ka salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat, Hope Torrechante sa report. So dapat kada adlaw dapat ang pagkinot. Kumbaga dapat may mga realization kamo, no, nga ay pwede tagal ini mahimo. Pati sadto ta lang bala, ignore ta lang. Take for granted lang naton. Nati pwede tamanggali mahimo. Subo nga may crisis. Bisan sang pandemic, damo man kamo sang may mga natun-an, damo man kamo sang realization. Nati kung wala nag-pandemic, wala nyo nahimo. Subo, may ari naman, may crisis, may energy emergency kita. Subo, ari pagid ang El Nino. So, ano mga pwede naton ubrahon? Kag, hopefully, adlaw-adlaw gamiton ta na. Iti kanugod man sang aton nga ino-ino sina kung way kita sa himo nga diskarte sa mga problema nga ginapangatubang ta. Wala. At make use ta ni. Tubig ta. Agti kon summer daw mo gid ning challenge gid sa aton. Mo hindi ko gid malipatan ning experience namon sang una sa St. Vincent Ferrer. Ambot lang subong kumusta ang tubig da sa seminaryo. Pati ka mo sa hindi. Ang gamay lang na nga balde. Pila kami gamit. Kaya ginakulang sang tubig. Labot pa gani sa punto nga 3 kakabo lang makapaligo ka na. Oo, amo na kabudlay ang tubig sang una. Pero subong do mas budlay pagid. So muna nga diskartihan ta kung ano man ang mga problema ta. Hindi nga isalig ta lang tanan sa gobyerno. Kuti lain man kung may bulig nga ginapalabot sa aton, ang feeling bala nga waay kita ginapabayan. Subong pa lang magpreparar na kita sa sining epekto sang El Nino. 47 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabinan, kahapon nagpatigayon sang distribusyon ang Department of Social Welfare and Development sa probinsya naman niya sang Guimaras. 1,056 tricycle drivers ang nakabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance. Ang mga banwa sang Buena Vista, San Lorenzo kag Sibunag ang nakabaton sang bulig sa gobyerno
sa tunga sining energy emergency. Ini nga inisyatibo pagsunod man sa Executive Order number 110 nga ginpagwa ni President Ferdinand Marcos nga nagapaidalom sa Pilipinas sa state of national emergency. Bugos naman ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa nabaton nga bulig halin sa gobyerno. 48 minutos magaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Samtang ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasumpa sa pwesto sa mga bagong cabinet officers para sa Regional Development and Security, NTF-ELCAC Executive Committee members kag cluster heads kadungan sini ginhiwat ng ikasyam nga NTF-ELCAC Executive Committee meeting sa Malacañang. Suno sa Presidential Communications Office o PCO sa Sinapo, liwat gintun-an sa mga opisyal ang mga estratehiya sa karon sang communist terrorist groups. Diin sila nag-recruit, anong style nila, kag paano ini-counter sang government. Naistoryahan man ang estado sang Barangay Development Program, mga ginaduso nga layi kag reintegration initiatives nga nagatuyo nga isahon ang katawhayan kag pag-uswag sang komunidad nga apektado sang tensyon. Amuning ginasiling naton kay ina no gin-discuss naton kay ina nga ang Barangay Development Program, ang isa ka barangay pwede kapili sang project nga gusto nila i-implement. Pin pa ang focus gid sini ang mga insurgency affected communities. Kag sa kaiwatan pasumpa man sa pwesto si Milsenen Sarmiento bilang Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity. Nagbulos ini siya sa nag-resign nga si Secretary Carlito Galvez Jr. Ang direktiba kay Sarmiento nga i-oversee ang comprehensive peace process ng Pilipinas kag iduso ang negosasyon para sa katawhayan kag suportahan ng rehabilitasyon kag social healing sa mga anay rebelde kag sang ila mga komunidad. 50 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita. Patpato nato sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banon. Inapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio engineer Roy Louis Kaipang, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo.